Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about po politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na Boss Balita, OMG, ipinakita na kulong si Escudero. Grabe, PBBM kinulat ni Yanig ang Senado. Kakapasok lang. So, yan yung panunorin natin ngayon, men. And then, titingnan natin to. Kaya na lang din bahalang umusga. Bibigyan natin ito ng reaction. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, OMG, pinakita na kulong si Escudero. Grabe, PBBM kinulat na Yanig ang Senado. Kakapasok lang. So, Boss Balita TV, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Kagulat na balita, grabe, President BBM ginulat ang Senado. Nahuli na corrupt si Senate President Cheese, makukulong na si Escudero. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tinuro na nagnakaw sa flood control si Cheese. Hoy, ano ba yan? Tapang, galit na galit. Todo palakpak pa sa sona ng Pangulo. Kaya pala bumuto, wag ituloy si VP Sara i-impeach. Baka siya nasusunod na impeach sa pwesto. Grabe, President BBM ginulat ang Senado. Nahuli na corrupt si Senate President Cheese, makukulong na si Escudero. Tara, panoorin natin. Totoo ba yun? Yan yung panonorin natin sa video to. Sa na kahapon ni Presidente yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo ngayon po ay kayo din ay nakakasuhan na nasa likod ng 140 almost 130 yung report po sa politiko. Sino nga nag-aakusa? Yung media? Sa politiko po na merong report. Sino nga? Sino nga? Yung mga media reports. Nagalit. It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Sino sa official documents po na nakuha from the GAA? Sino man sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binuro nila yun, ginawa 150 billion. Alin ba talagang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 6 na bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man... Tatanungin ko lang kayo ha. I-comment nyo sa baba. I know meron tayong 24 na senators. Yung 24 na yon, hindi kasali yung mga bago ngayon ha. I-comment nyo sa baba kung sino yung mga senador na sa tingin nyo ay never nag-corrupt pa. Sige, yun na lang. Isakin na lang natin yung never nag-corrupt or yung sa tingin nyo, yung tipong tao talaga na hindi nangungurakot. Comment down below. Huwag nyo na lang i-comment sa baba yung mga sa tingin nyo nangungurakot ha. Yung ano lang, yung sa tingin nyo hindi nangungurakot. I-comment nyo sa baba. Mga senador ha. Senador. So, tingnan natin kung may ma-comment kayo. Tuloy. Yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yun? Saan nanggaling? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na. Ang halalang yun. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi lamang. Yung tunog na yan na is, ewan ko guys sometimes lang, para sa akin, para lang makaiwas, do hindi ko sinasabi na si SP Escudero para makaiwas yung mga politicians sa mga sa kanila, mga issues sa kanila or mga ikinoconnect ng issues sa kanila. Gagamitin nila yung word na demolition job or whatsoever. Diba? Yung kay VP Sara, sabi niya naman, frontliner kasi ako. Ako kasi yung nangunguna sa president. Kaya ako binanatan. Why not tanggalin natin yung na yun, yung defense na yun, and then ilagay natin yung pinaka-problem talaga or yung pinaka-punot dulo, di ba? Like for example, yung issue. Since binato ka ng issue na yan, anuhin mo talaga yan. Like, tanggalin mo talaga 0%. Or, kahit ano bang magandang gawin. Kasi yung iba naman, sinasagot naman nila yung mga issue sa kanila. Pero bitin, di ba? Hindi nila naibibigay yung satisfaction sa taong bayan. Di ba? Kaya, ang ending, parang lumalabas na hindi talaga nila sinasagot. Di ba? Kakainis yung ganyan. Gagamitin frontliner ako. Malakas kasi ako, kaya demolition job sa akin yan. Grabe. Sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din.
Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taon to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan niyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyan taon. Sir, pero just to 150 billion. Sa Sorsogon, nag-ano? kung meron din po kayong mga 9 billion, changes. no. Meron may changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now again, is the NEP perfect? Hindi naman. Ang sa akin lang well, ano ko lang naman to about dyan sa flood control na yan kasi syempre hati yung ano ng mga tao dyan, di ba, na yun nga, kapag bumabaha, sasabihin, kasalanan ng taong bayan yan kasi balahura kung saan nagtatapon ng basura sa mga kanal-kanal or whatsoever. Diba? Kaya bumabaha pa rin kahit merong flood control. Yung iba naman is parang sinasabi nila na dapat talaga gawin nyo gawin yung hindi babaha sa lugar na yan kasi kaya nga may flood control, diba? So something like that. So hati yung usapin ng taong bayan dyan. Sa akin naman, I think yun nga, may point naman yung I think may point naman pareho, di ba? Na kaya nga tinawag na flood control yan, di ba? Para maiwasan yung pagbaha. Pero yun nga, up until now, bumabaha pa rin. Kasi kung iisipin pa, hindi naman talaga siya ganyang sobrang lakas talaga ng malakas na ulan. Di ba? Minsan, kahit ulanin mo lang ng mga ilang minuto or oras, baha na talaga agad. 'Di ba? So, mahalata mo talaga na ang problema talaga is about dun sa flood control or whatsoever. Kasi yun nga, ang purpose nga ng flood control, 'di ba, is i-control yung flood. About naman dun sa, yun nga, dapat maging yung taong bayan. Sige, nandun na tayo na dapat talaga yung taong bayan, hindi talaga sila nagtatapon ng basura kung saan-saan. 'Di ba? Yun naman talaga. Pero yun nga, since government nga sila, 'di ba? Or sila yung nasa gobyerno, sila na lang siguro dapat mag-adjust. Like for example, na lang, magpakalat sila ng napakaraming trabahante na linisin yung mga kanal na yan. 'Di ba? Linisin yung mga kanal para walang bara. Kita nyo may sikat na vlogger si Ren ata yun, Ren, kung nakikilala nyo si Ren. 'Di ba? Na yung content niya is more on kapag may nakikita siyang mga bara, tinatanggal niya talaga. Like, hindi naman siya inaabot ng isang buong araw eh. 'Di ba? Nakakaya naman. So sana ganyan ba? Kasi aminin na natin o hindi pa sa mga lugar ninyo. 'Di ba? Kapag may nakita kayong nabahaan yung lugar na yan, like tatakbuhin pa yan ng isang buwan, 3 buwan, 6 na buwan, ganyan pa rin yung estado niyan. Hindi a-actionan agad ba? Parang ganyan. So dapat yan, isa na lang din yan sa pagtuunan na yun nga, kung hindi kaya ng taong bayan talaga, ay nagfe-fail sila na sumunod sa na wag magtapon ng basura kung saan-saan. Dapat yung gobyerno na lang yung mag-hire sila ng maglilinis kung kailangan araw-araw para di ba? So something like that na lang. Wala lang. Para lang kung gusto lang naman nilang maiwasan yung pagbaha. Kasi yun nga, sabi nila, yung sa mga basura, may malaking impact yun. So, ganyan na lang siguro. Pagastosan na lang siguro yan. Ngayon, namimigay nga kayo ng ng ayuda sa Di ba? May tupad pa nga eh. So, yun lang naman. I think, ewan ko kung mag-agree kayo. Yun lang naman yung sentimento ko dyan. Siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabago yan. Ngayon kung pipintasan nila, ulitin ka, bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan at bagaman tapos na. Para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso. Di mo rin naman talaga masasabi na sa sobrang tagal ko. Kasi yun nga, kahit gaano ka katagal, kahit kakasimula mo pa lang, may naman talaga, may tendency naman talaga na mangurakot ang isang politiko, di ba? So, di mo rin sila masisisi kung yun nga, meron silang nakita. Ay, ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakaraang linggo
So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan, tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang, at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Tapos po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason kung bakit hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma sa GAA. Yung bycam ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yun. Totoo daw po, yun daw po. Maganda yun. Dapat damay-damay na. Baka sabihin naman ng mga DDS na, ba't inuungkat pa yan? Sobrang tagal lang yan. Wow. Talaga yung nangyari. May mga senador na nag-insert ng budget. Although ayaw niya rin diretso yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yun. Mali naman yata yun. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yun? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprobahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention ng pork barrel. Kung maalala niyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. So, sino yung some kind satisfied dun sa paliwanag na yun ni SP Escudero? Comment down below. So, ano masasabi nyo doon para? Sino? Senator, ano? 600 billion. So, ibig sabihin, sir, Roughly, yung proposed amendments. so yung remaining, sir, amendments sa House ba yan? Halo-halo. May amendments din ng mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali. Dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. Sir, wala kayong idea kung magkano yung amendments sa ginawa ng House, on the part of the House? Attribution is very difficult, Myla, because halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makita sa record yun na nagpanukala ay itong particular na mababatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng vice chairman, kinary ng vice chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun. Pero di din nila mawawala sa isipan ng taong bayan, di ba? Na yung pagpabago-bago na yan or yung pabago-bago ng ano na yan, masisingitan yan ng corruption, di ba? Though, yun nga, hindi naman natin nila lahat. Di ba? Meron pa rin namang matitino talaga. Di ba? Hindi nyo rin mawawala sa ano yan, sa isipan ng taong bayan. Kasi pwede naman talaga or may chance kahit sabihin natin na small percentage lang. May chance pa rin talaga. Di ba? Kaya, yun nga, parang medyo nakakaano lang isipin na para sasabihin, sinisiraan nyo kami. Natural, yung taong bayan kasi, sobrang ilang dekada na ba? Ilang dekada na ba yung lumipas par? Yung corruption na yan, hindi pa rin ma-solusyonan. Ano na yung update nung yung makapal na ni Manny Pacquiao about sa corruption na yan? Diba? Ay, nako. Yes, ma'am. Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po another Politico report also surfaced. Ang favorite niyo yun. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa batasang pambansa toward the office of Ayan na. Sir Martin Romualdez. Ayan Sir, na. sinasabi po ito nung usapan sa national budget. May know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace namin paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa kamera. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying.
coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi isa din. But what are they insinuating? Tapos sir, follow up. I'm asking, what are they insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, Wala, galit na galit na. O, kayo. Ano bang ini-insinuate nyo daw? Di ba? Wala eh. Na ano talaga yan. Since yun nga, mga politicians kayo. Ano talaga, normal lang talaga na questionin kayo ng taong bayan. Ang problema kasi sa ibang mga politiko kini-question lang naman nila or kini-question lang naman sila. Nati-triggered agad sila. Nagagalit agad sila. Diba? Kini-question lang naman. Ki-questionin lang naman. Kasi syempre, pera ng taong bayan yan eh. Meron din silang rights. Diba? Parang ano lang yan eh. Na-apply ka sa trabaho para pagsilbihan yung taong bayan. Sobrang bait-bait mo. Diba? Like namamalingki ka pa sa sa palengke kahit sobrang dumi. Paggalagala ka pa doon. Pero kapag ka manalo ka na, biglang aangasan mo na yung taong bayan. Sasabihin mo na, bakit ka ganyan? Nag-i-insinuate ka. Bakit ganyan yung mga tanong mo? Diba? Sobrang laki din ng ng iniiba ng ugali ng politiko kapag ka nanalo na. Kakainis yung ganun. bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member. Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation agad na mali. Hindi naman siguro tama yun. You make sure that you make sure na yung mga changes as you propose. Again, that is an allegation. That is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Kayo naman, panayang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report Nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kinu-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, sir. Sir, ano yung mga changes o reforms na implement ninyo pagdating sa... Grabe yun, galit na. Gina si si Escudero para maiwasan itong mga ganitong controversies? At malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Again, gaya ng sinabi ko kanina, two heads are always better than one. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito. Kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Pagdating sa BICAM, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong focus-focus o mga insertions. Again, when I was the finance committee chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the secretarial staff that's meeting. Nagko-compute ng mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha, halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Kahit noon ang BICAM palagi nasa PCA. Sino ba yung matagal na dito? Di ba? Sa PCA, lately ginawang sa House, pero PCA madalas. I think nung time ko, PCA pa din. SP. Na wala namang... Pero at least ngayon sobrang grabe na ng sensitibo na yung madla sa usaping budget. May tama naman talaga yun, par. Tama naman talaga yun. Hindi naman, or ewan ko, ayaw ko ng ng 100% na na hindi pwedeng question yung taong bayan, or walang karapatang magtanong yung taong bayan kung ano nang nangyayari. 'Di ba? Yung ganyan na sobrang sagana sa budget, tapos sobrang laki naman ng utang ng bansa, something like that ba. So syempre tayo, yung kasi kung hindi ka lang talaga hindi ka lang sumusunod sa mga ganitong balita, tapos makikita mo lang yung utang ng bansa na palaki ng palaki, magugulat ka talaga eh. Pero kung susundan mo yung mga ganitong hakbang, 'di ba, like kung may kumusta na yung budget na yan, kung questionin mo, at least na lang meron tayong idea, or yung mga politicians din medyo mag-ano na din sila ba, magiging hesitant na din sila kasi isipin nila na grabe, naging na yung tao ngayon 'di ba? Gustong-gusto na nilang malaman yung natin So may pa rin talaga siya, may tulong, may impact ganun. Hindi yung actual BICAM, hindi yung meeting. Yung actual BICAM na puro mga laptop na ang gamit nila, sa PCA usually yun. Hindi yung meeting lang. Pero yung actual BICAM, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, is basically the staff that's basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yun na nag-finance share ako. Ang Senate may dadagdagan na item,
Pero iba, may pagkukunan siyempre yun, zero-sum game eh. Ang House may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a more of a secretarial, mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na yun sa respective chairperson para aprubahan yung nireconcile nilang version. Yung mga insinuation, mga dudelon, pwede ba na ilabas na lang ng Finance Committee Chairman yung listahan ng mga amendments sa bawat senator? Like, kung halimbawa kayo, nagpalagay kayo ng so amount, the total amount, para kita ng lahat. Ginawa ko din yun, ng Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win ngayon, na Finance Committee Chairman, na gawin yun. Pero nagawa na rin dati yan, na pinanukalang amendment na bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatihan sa plenaryo, imbis na sa caucus. Ano yun? Laban yan, sir? Kaya saan? Again, I will suggest that to Senator Win. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Pero hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be depende. Tingin ko tama ba lahat na ipapanukala nila? Di ako na nagbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdagan natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yun sa nabago sa 2025 budget pero nanggaling mismo sa executive yun. Saan ngayon kukunin yun? So parang confidential funds ng OPP, nasa left originally, diba? Yung confidential funds ng sabi. Tapos pinanggal. Diba? So, sila mismo yung nagpatanggal nun. Diba? So, yung mga pagbabago, marami namang pinanggagalingan. Yun, nagiging transparent din ba yun? Minsan, yung mga sekretary, makikipag-appointment na lang bigla. Di ba? At hihilingin na lang sa isang senador, tapos yung senador, sasabihin na lang dun sa isa. Sana, pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Pero sinabi na doon sa nila, yung mga cabinet, huwag lang. Kasi sinabihan ko din siya, nung nagkausap kami, ilang linggo na nakalilipas, na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan niyo yung mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat hindi ba dumana yan sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the second month of the year, February. So isipin niyo, March. Grabe yung budget pinag-aawayan talaga. Ay nako, lumilitaw yung yung mga gahaman sa pera April, May, June. 4 na buwan yan na duman dapat sa butas ng karayom bago isumite ng presidente pag-deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana wala na masyado ring pressure o mga request mula sa executive branch din. Make it public, sir, pag may cabinet members na humihirit ng additional Same, sabi ko nga dapat pareho ang panuntunan. So yung BICAM, pwede ba yung naka-livestream katulad nung kapag may budget hearing? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening, tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, anong finance chairman ako, ang karanasan ko ay it's basically a reconciliation of the different items na tinanggalan at tinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, pagpapasahan yon ng tinatawag nilang small committee ng both houses, di ba? So kung may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yun ng mini o ng big BICAM. Pero yung actual mas matagal. So kayo, ano din bang masasabi niyo doon about doon sa tanong ng reporter na kapag ka nagkakamayan doon na lang ipapakita? Para sa akin naman, ewan ko kung dahil ba yan sa security or ewan ko. Diba? Baka may mabigat pa na reason kung bakit ganyan. Kasi yun nga, parang private nga naman talaga siya. Yun nga kung wala naman talagang kurakot dito sa bansa, for sure wala namang issue talaga yan. Di kaso talamak di ba? Talamak yung corruption So I think din talaga, di mo rin talaga masisisi yung taong bayan talaga. Sir, sa 2 linggo yun tedious job being done by the secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention nyo si Senator Win na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak ng mga major committees? Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, mga ibang komite, ang tabayan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenaryo. Again, hindi naman namin tinatago, matatago ito Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan ngayon at hanggang bukas siguro, baka mag-extend pa hanggang sa darating na Lunes at Martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week. Insofar as naming the chairman and members of all the committees, including the commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Sa limang minority, sir. Minority senators. Yes, except for the minority leader, which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees. Ano po yung mga committee na i-offer sa minority? Again, ayokong pangunahan hanggat hindi nababasa sa plenary. Nababasahin din naman sa plenary yun. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Yung Blue Ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir. Yun ang direksyon, pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee, kanino, sir? Shelly, alam mo ba muna kung tuto niyan? Sir, clarify lang.
So, ayan, hanggang dito na lang muna. Parang hanggang dito na lang. So, panoorin nyo na lang ng buo yung video na to, ano. So, original video link sa description box below. So, again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipino say, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Ano masasabi nyo dun? Ano masasabi nyo dun? Itong si ano din talaga, si Speeches Escudero, ano. Minsan, ano din talaga siya, par. Pumapalag. Yeah. So, yun nga, men. Para sa akin naman, yun nga, kapag may basihan naman sana or, may ebidensya, diba? Yung mga politiko, harapin na lang nila. May paliwanag nila na maayos. Diba? Hindi yung mas nauuna pa yung pikon nila eh. Tapos na mas nauuna pa yung parang biglang manggagaslight. Ano kasi. Puro gaslight, diba? Hindi na lang ipaliwanag para matapos na, para matuldo ka na, para maibigay sa taong bayan kung ano talaga yung deserve nila na marinig, malaman, makita. Di ba? Kaya medyo naiinis talaga ako dun sa sa impeachment na yan. Na yun nga, ano nang balita? Ano nang balita ng impeachment na yan? So, inuuto lang talaga tayo. Kaya kainis yung ganyan, tapos biglang babanatan pa yung taong bayan, atat kayo, di kayo makapaghintay. Di ba na sobrang apakatagal na niyan tapos ganyan pa rin yung banat. Di ba? Sana maging talaga sila, para sana maging accountable sila kahit papano, ipakita nila sa taong bayan na deserve din talaga nila. Di ba? Yung mga pagkapanalo nila. Kasi yun nga, sad to say, mga politiko natin kapag nagsipanalo na, biglang nagbabago yung ugali, biglang parang nagiging boss. Diba? Parang nagiging bilyonaryo na untouchable eh. Diba? Like, parang sila na lang parati yung masusunod. Diba? Tapos babanatan ka pa, ano kasi, kasalanan nyo yan. Nag-iingat lang kami. Atat na atat kayo. Mainis talaga ako sa part na yan, par. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, about naman doon sa pagbisita ni Escudero pala kay Romualdez. Kaya na din bahalang humusga doon. Comment nyo sa baba kung masasabi nyo doon. And then yun nga sa budget din. Comment nyo rin sa baba. And then yun, yung lahat ng tinakol natin sa video nyo to. I-ano nyo rin yan. I-comment nyo sa baba kung ano mga masasabi nyo. No? So, kumbaga parang by topic, by issues. Pero, dito medyo, or ewan ko kung ako lang yung nakapansin. Pero parang medyo napipikon talaga si Escudero dito. Pero yun nga, di din naman natin siya masisisi kasi syempre sobrang bigat din. Sobrang bigat din ang inintriga sa kanya, no? But anyways, sana sa mga politicians din natin, kapag binabato sila ng issue, yun nga harapin nila. Hindi yung biglang babanat sila ng demolition job to. Diba? Kasi kung tunay ka lang, wala ka talagang kasalanan, hindi ka naman matatakot sa demolition job eh. Kasi kaya mo namang ipagtanggol yung sarili mo. Pero kung yun nga, parang sa sarili mo medyo parang totoo to parang nakuha ko talaga yung perang to. Diba? So biglang babanat ka na. Diba? Kakainis lang. So anyways, again, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV. Please like, comment, share, subscribe.